Ngunit, dahil ang pangako ni Allah kapag ang isang tao hindi mananampalataya ay impyerno ang kanyang patutunguhan, wala talagang pag-asa. Basta ang isang tao, mga kapatid sa Islam, hindi nag-Muslim at hindi pumasok sa Islam. Kaya, mga kapatid, na kayo ay mga Muslim, na ang inyong mga kamag-anakan, ang inyong mga mahal sa buhay, hindi pa Muslim, pagsikapan ninyong mag-Muslim sila, mga kapatid sa Islam. Dahil ito lamang yung garantiya sa kabilang buhay na makakapasok sila sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ang isang tao gaano pa mabait, matulungin dito sa mundong ito, kapag hindi siya nakapag-pronounce ng shahada, hindi siya nakapasok sa Islam, wala siyang pag-asa sa kabilang buhay. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung kinakausap niya si Abu Talib nung malapit na itong mamatay at gustong-gusto niya itong mag-shahada at mag-Muslim, sabi niya, "Ya am, o aking uncle, Qul la ilaha illallah." Sabihin mo, la ilaha illallah. Ito lang yung pakiusap ni Propeta Muhammad sa kanyang uncle. Wala nang iba. Sabi niya, "Ya am, o aking uncle, sabihin mo la ilaha illallah." Sabihin mo lang, la ilaha illallah. Walang ibang Diyos maliban kay Allah. Kalimatan uhajjuka biha indallah. Kapag sinabi mo yan, itong salitang ito, kapag binitawan mo, ay ako nang bahala sa iyo doon kay Allah. Ako ang makikipag-bargain, makikipagtalo kay Allah. Basta masabi mo ang la ilaha illallah. Sabihin mo la ilaha illallah, sabihin mo. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Pero, kahit na sino pa man ang magdaawa sa iyo, kung hindi kadar ni Allah, nagabayan ka at gabayan ang pamilya mo, gabayan ang sino mang tao, kahit sino pag-aano ba, kagaling yan. Wala kang magagawa. Innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Tunay na hindi mo magagabayan ang sino mang nais mo, ngunit si Allah ang naggagabay. Si Allah ang naggagabay, mga kapatid sa Islam. Ikaw lang ay dahilan. Gawin mo lang ang lahat ng paraan, mga kapatid sa Islam. Kaya sabi doon, mga kapatid sa Islam, sabi ni Abu Talib, sabi niya, nung malapit na siyang mamatay, mas pinipili ko yung relihiyon ng aking mga ninuno. Kaya si Abu Talib namatay na hindi nakapagsyahada, na hindi siya ng Muslim. Kaya siya ay pinanalangin ni Propeta Muhammad na, "Ya Allah, patawarin mo at bigyan mo siya ng Hindi talaga po pwede, sapagkat yun ang pangako ni Allah na hindi po pwedeng makalabas ng impyerno ang isang tao hindi Muslim. Kaya humingi siya ng syafa'ah, pamamagitan na espesyal, as-syafa'atu al-khassa. Ito ay espesyal na pamamagitan ni Propeta Muhammad kay Abu Talib. Kung hindi man siya labas ng impyerno dahil hindi siya nag-Muslim, hindi siya nag-shahada, ya Allah, bigyan mo siya ng pinaka-less na parusa sa impyerno. Kaya si Abu Talib ang binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng parusa sa impyernong pinakamagaan dahil doon sa request at pamamagitan ni Propeta Muhammad. Pero hindi siya makakalabas sa impyerno sapagkat yun ang pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang makakapasok sa paraiso kapag hindi siya Muslim. Kaya pag sumikap kayo, mga kapatid sa Islam, magsumikap tayo na ang ating mga mahal sa buhay, kailangan natin silang madawahan, kailangan natin silang mapapasok sa Islam, sa kapahintulutan ni Allah, sa lahat ng pamamaraan na pwede nating gawin, mga kapatid sa Islam. Sapagkat wallahi sa kabilang buhay magsisisi tayo, bakit hindi natin ginawa na magdawa sa kanila. Na maatim mo na ikaw ay papasok sa paraiso, ikaw ay papasok doon sa Jannah ni Allah, tinatamasa mo ang mga biyayang ibinigay ni Allah, tapos naiisip mo ba na ang iyong mga kamag-anak na hindi Muslim nandun sa impyerno at pinaparusahan ni Allah? Maatim mo ba yun? Lalo na kung asawa mo hindi pa Muslim, anak mo hindi pa Muslim, tatay mo, nanay mo, mga kamag-anakan mong mahal na mahal mo, hindi pa Muslim. Subhanallah. Kaya ganun dapat yung pagsusumikap natin, mga kapatid sa Islam, na tayo ay magda'wa sa ating mga kamag-anakan, sa ating mga mahal sa buhay. Unahin natin sila, mga kapatid sa Islam, sapagkat sila ang unang itatanong din sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala.